Hello po, ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-fill out ng 1905 for cancellation of business. Sa case ko, ako po ay 8% at non-VAT. At yung mga tax types ko ay ito, 1701A annually, 1701Q, and 0605. Yung line of business ko ay online food services. Wala kasi akong copy ng COR ko kasi kinuha na ni BIR. So ngayon, kapag nagpa-file kayo ng cancellation of business, bago kayo pumunta, mag-print out kayo ng form ng 1905. Meron din naman doon sa BIR, pero mas maganda kung magpa-print out kayo kasi mas linaw siya eh. So ang fill out dito kapag nagka-cancel kayo ng business permit ay yung PIN number, yung registered name, RDO code, ako kasi tagig, so 044, contact number. And then proceed sa number 6, yung closure of business. Mapapansin nyo dito, proceed to number 8. So punta tayo sa number 8, dito, cancellation of PIN. Iko-cross out mo lang to, and then cross out mo to sa baba yung permanent closure of business operation. Tapos, ayan, signature of printed. Ayun, yun lang. Tapos, sa akin kasi, sa case ko, ang kinuha lang kasi sa akin ay ang COR lang. So, dinala ko pa rin lahat. Pero ngayon, pagdating ko dun sa information ng, ng BIR, bibigyan kayo ng ganito. Ayan, delinquency verification slip for cancellation retirement of business. Tapos, dito, ipifill out nyo dito yung, yan, PIN number, registered name, address, and contact person. Tapos, makita nyo dito, nakaganyan. Sila na magpifill out nito. Dito kasi makikita kung meron kayong mga penalty na dapat yung babayaran. Usually, ang penalty kasi nagkaka-penalty kayo kapag hindi kayo nagbabayad ng mga tax. Yung mga quarterly, annually, at saka yung registration. Yung kapag hindi kayo nag-file. Tapos, pagka-fill out nyo dito, pero yan ay sa i-route kasi ito, i-route kasi nila to. Sila na mag-route nito. Aantay nyo lang yung pangalan nyo. Tapos, yung pagka-fill out nito, ito, kung meron kayong mga tirang mga resibo na hindi nagagamit, doon dito sa information, ito din, inventory of unused receipt or invoices. Tapos, ayan, ganun din, i-fill out nyo lang tax type, business trade number, PIN number, business address, tsaka yung ETP o CN number. Yung ETP o CN number, dito may nakikita sa taas. Dito po. Ayan. Sa case ko kasi, ang una ko kasi ETP ay, kumuha kasi ako ng una, naubos kasi agad yung resibo ko, then 2 booklets na natira, kumuha na ako, nagpa-file ulit ako ng another 20 booklets. Yun nga lang, nagsarado na ako, di nagamit yung 20 na resibo, 20 bound. So, ilalagay mo siya ito yung mga di nagagamit. Ilagay nyo kung ang description, OR ba siya, or invoice, type, non-VAT, tapos ilang bound na ako 20 kasi di na nagamit. Tapos ito, look, yung series number na, ng booklet na nakalagay. Tapos yung dalawang booklet doon sa unang ETP kasi meron dalawang page, saan ba yan? May 2 pages ako dito hindi nagagamit. Ito, tulad nito. Di kasi siya nagamit. Kailangan mo siya i-declare. So, i-declare ko din dito yung, dito sa baba lang ilagay yung ETPOC number niya, o kailan siya na-issued. Tapos ilagay mo rin siya dito. Kasi dalawang pages lang ng OR, yung 4994 yung nilagay. Tapos nun, kapag naka-fill up na kayo ng inventory list ng resibo, nagkaroon na kayo ng ganitong verification slip at saka 1905, dadalhin nyo na ito sa officer of the day para i-distract yung mga resibo. Ayan o, di-distract. So, dito kasi sa tagig, pinapadala kasi pabalik sa amin yung resibo kasi wala na silang lagayan doon, bahala ka na magtatapon. Tapos, pagka-distract nito, pipicturean mo para mas maganda or i-video mo para meron kang proof na dinistract mo. Kahit nakapirma na dito yung, ito kasi siyang pumirma nito na-distract na yung resibo ito. Doon sa unused, ayan, siya yung pumirma nito, receive na siya, ibig sabihin, na-distract ko na siya. So, huwag nyo lang, wala yung pictures, isave nyo para in case sa future, baka mamaya hahanapin. Tapos nun, after nung ma-distract, may sasabihin sa'yo ng officer of the day kung saan kayo pupunta, ibibigay mo na itong buong papel na ito, yung 3 papel, yung 1905, yung verification slip or delinquency, at saka yung itong sa resibo. Tapos, sila na yung mag-route nito. Sasabihin sa'yo na, mag-antay ka na lang dyan, tawagin itong pangalan mo, kasi bawat isa nito pipirmahan. Titingnan sa system nila kung mayroong kang mga, dapat mong bayan mga cases, open cases. Kung wala, ayun, tatawagin ka, sabihin sa'yo, ma'am, kunin na namin yung original ng COR, tapos i-attach nila. Pagka-attach nila, sabihin sa'yo, after mga 3 weeks, tatawag ka doon para for tax clearance or sa certificate of closure ng BIR. So, ngayon, ang ano ko lang doon ay, tulad ng ginawa ko, hindi naman nila kinuha yung ganito ko. Yan, yung receipt, tsaka yung ATP, hindi naman nila kinuha. Siguro dahil nga, kapag 8% kasi, hindi sila ganun ka-stricto. Kasi, naka-fix kay 8% ko. Hindi tulad doon sa ibang mga tax type na talagang mahigpit sila. Pati yung mga books ko, may 4 na ako na books, yung cash disbursement, cash receipt, journal, at saka ledger, di naman nila hinanap. So, gano'n lang, wala akong binayaran, kaya, ayan. Kaya ganyan, lahat siya, nakalagay, no. Ibig sabihin, wala akong mga cases. Kasi nga, quarterly, annually, at saka yung registration fee ay pinafile ko talaga siya lagi. Tapos, ang tip ko doon sa kasi dapat nito sana, ipapa-agent ko lang na maglalakad kasi sobrang busy. Alam mo, binili sa akin, 15,000. At dahil nga sobrang hirap ng pera maghanap, wala nang kita, ang ginawa ko, ako na lang mag-isa naglakad. Ayun, wala akong binayaran, kahit piso, pamasahe lang. Thank you, salamat. Sana nakakatulong sa inyo, sa gusto magpapatuloy ng business.